Ika-2 ng Hulyo 1995, gabi. Pagod mula sa trabaho, umuwi si Sushil Sharma sa kanilang apartment sa Gole Market. Naabutan niya ang kanyang asawa, si Naina Sahni, masayang nakikipag-usap sa telepono. Ngunit nang makita siya ni Naina, agad nitong ibinaba ang receiver at mabilis na nagtungo sa kusina upang ikuha siya ng inumin. Habang naghihintay, nagsimulang maglaro ang hinala sa isip ni Sharma. Dahan-dahan niyang inangat ang telepono at muling dinayal ang huling numero. Sa kabilang linya, isang lalaking boses ang sumagot. Mabilis siyang nagtungo sa kusina, hinarap ang asawa, at doon sila nagtalo. Mga salitang puno ng selos at galit. At hanggang sa, "That one day is a blur in my life. Till today, I do not know what happened. It happened in a fraction of a second. And that 1 second has cost me 20 years. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel, True Crime Asia. Malaking tulong po ito para patuloy tayong makapaghatid ng ganitong klaseng mga kwento. Si Sushil Sharma ay nasa panic mode. Nabigla din siya sa kanyang nagawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mabilis siyang nag-isip ng paraan. Unang ginawa niya, binalot niya ang katawan ni Naina sa plastic bag. Nilinis ang buong apartment para burahin ang bakas ng pangyayari. Pagkatapos, binuhat niya ito papunta sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, iniisip niya kung saan ito itatapon. Isang idea ang pumasok sa isip niya, ang Yamuna River. Ngunit nang marating niya ito, nakita niyang maraming tao. Masyadong delikado, masyadong lantad. Kaya inisip niya ang isang lugar na kontrolado niya, ang kanyang restaurant na Bhagya Barbecue. Pagdating doon, agad niyang tinawag ang manager na si Keshav Kumar. Sinabi niya rito na pauwiin ang lahat ng customer at empleyado. At nang silang dalawa na lang ang natira, ipinagtapat ni Sharma ang buong pangyayari. Nagulat si Keshav at natural na tumanggi siyang tumulong. Ngunit nang marinig ang pagbabanta ni Sharma na idadawit siya kung tatanggi, wala siyang nagawa kundi pumayag. At doon nila naisip ang isang bagay, isang desisyon na hindi na dapat ginawa. Hindi na natin idedetalye dahil sapat na ang idea na ang kanilang plano ay isang desperadong pagtatago. Parang nagluluto lang, pinalakas nilang apoy sa pamamagitan ng pagdagdag ng papel, panggatong at kung ano-ano pa. At para mas mabilis, nagbuhos sila ng 4 na galon ng butter. Kasabay ng pagliyab, isang makapal na usok ang kumawala. At ang usok na yon ang magsisilbing hudyat ng pagsisimula ng investigasyong yayanig sa buong New Delhi. Dahil sa sobrang laki at taas ng usok, napansin ito ng isang tindera ng gulay, si Anaro Devi. Nagulat siya at sa pagkakalang nasusunog ang restaurant na pasigaw siya para humingi ng tulong. Sakto naman, sa mga oras na yon, nagpapatrolya sina Police Constable Abdul Nazir Konj at ang homeguard na si Chandra Pal. Agad silang nagpunta sa direksyon ng sinasabing sunog. Pero bago pa sila makapasok, sinalubong sila ni Keshav Kumar. Humingi ito ng paumanhin at nagkunwaring walang problema. Sabi niya, "Pasensya na, nagsusunog lang kami ng mga lumang party banners at mga lumang papel." Akala ni Keshav doon na matatapos ang lahat pero hindi niya alam. Pagkatalikod niya, nagdesisyon si Constable Abdul na umikot sa likod ng restaurant para silipin. Tahimik siyang umakyat sa bakod at mula roon may nakita siyang hindi inaasahan. Nakatayo si Keshav sa tabi ng isang malaking tandur. Ang tandur ay isang tradisyonal na clay oven, malaki
at kinagamit sa pagluluto ng tinapay at iba't ibang inihaw na pagkain. Karaniwan itong makikita sa mga Indian restaurant. Ngunit sa gabing iyon, hindi pagkain ang niluluto sa apoy na iyon. Habang nakamasid, hindi lamang papel at kahoy ang naamoy ni Constable Abdul, kundi ang hindi maipagkakailang amoy ng nasusunog na katawan ng tao. Agad na kumilos si Constable Abdul. Kumuha siya ng isang balde ng tubig at ibinuhos ito sa apoy. At sa sandaling iyon, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi lamang papel ang nasusunog, kundi katawan ng isang tao. Dahil dito, agad siyang tumawag ng backup. At pagsapit ng mga pulis sa lugar, unang nahuli ang manager na si Keshav Kumar. Hindi na siya nakapalag, pero ang utak ng lahat ng ito, si Sushil Sharma, nakalabas na ng restaurant bago pa dumating ang mga autoridad. At sa gabing iyon, nagsimula ang isa sa pinakamalaking investigasyong kriminal sa kasaysayan ng New Delhi. Ang biktima, si Ninana Sani, 29 taong gulang, isang commercial pilot at sekretary ng Youth Congress Girls Wing. Kilala siya bilang matalino, maganda, at may malasakit sa kapwa. Isa siyang babaeng may malakas na personalidad at maraming koneksyon at kaibigan sa mundo ng politika. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang simple at masayahin sa piling ng kanyang mga kaibigan. Samantala, ang kanyang asawa, si Sushil Sharma, presidente ng Delhi Youth Congress, isang ambisyosong politiko na nangangarap ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Kilala siya bilang agresibo at tinaguriang Chaco Knife dahil sa kanyang ugali na sirain ang mga posters ng kanyang mga kalaban sa politika. Hindi lamang politiko si Sharma. Isa rin siyang negosyante na may tinding pagnanasa sa kapangyarihan at impluensya. Nagkakilala sina Naina at Sushil sa Congress Party noong 1989. Sa kabila ng kanilang magkaibang personalidad, nahulog sila sa isa't isa at noong 1993, sila ay lihim na nagpakasal. Ngunit ang kasal na yon, hindi isinapubliko ni Sushil. Ginusto niya itong manatiling lihim dahil sa kanyang ambisyon sa politika. Para kay Sushil, ang pag-aasawa ay maaaring makaapekto sa kanyang imahen. Ngunit, iba ang pananaw ni Naina. Para sa kanya, ang kanilang pagmamahalan ay dapat ipaalam sa lahat. Ayaw niyang itago ang relasyon nila. At dito nagsimula ang kanilang madalas na pag-aaway. Isang relasyon na dati ay puno ng pangarap at pag-ibig, unti-unting kinain ng lihim, tampuhan at ambisyon. Habang lumilipas ang mga taon ng kanilang pagsasama, lalo lamang tumindi ang lamat sa relasyon ni Naina at Sushil. Ang mga tampuhan at pagtatalo naging bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Dahil itinago nilang kanilang kasal, maraming babae ang nag-aakalang si Sharma ay minata pa. At hindi niya pinigilan ng mga atensyon na ito. Nakikipagmabutihan siya sa iba habang nananatiling lihim ang kanyang tunay na buhay may asawa. Ito ang lalong nakasakit sa damdamin ni Naina. Sa halip na maging bukas at tapat sa kanyang asawa, mas pinili nitong itago siya sa mata ng publiko. Kaya nang lumala na ang kanilang mga away at tampuhan, si Naina ay naghanap ng makakausap. Isang taong mapagsasabihan ng kanyang sama ng loob. Isang taong nakakaintindi sa kanya. At ito ay walang iba, kundi si Matlub Karim, ang dati niyang kasintahan. Pero sino nga ba si Matlub Karim? Si Karim ay isa ring dating miyembro ng Youth Congress at doon niya unang nakilala si Naina. Bago pa man dumating si Sharma sa kanyang buhay, si Karim na ang naging unang pag-ibig ni Naina. Maganda ang kanilang samahan noon, masayahin, puno ng pangarap at malapit ang loob sa isa't isa. Ngunit tulad ng maraming kabataan, dumating din ang panahon na sila'y naghiwalay. Habang si Karim ay lumayo sa politika at nagpatuloy sa sariling landas,
Si Naina naman ay pumasok sa isang bagong yugto ng buhay kasama si Sharma. Ngunit, nang magsimulang lumamig ang relasyon ng mag-asawa, si Karim ang muling nilapitan ni Naina, hindi bilang kasintahan, kundi bilang kaibigang mapagsasabihan ng kanyang mga problema at sakit ng kalooban. Sa bawat tawag ni Naina kay Matlub Karim, nakakakuha siya ng konting lakas ng loob. Para sa kanya, si Karim ay isang kaibigan, isang taong handang makinig sa kanyang nararamdaman. Ngunit para kay Sushil Sharma, iba ang kahulugan ng mga tawag na iyon. Para sa kanya, isa itong pagtataksil at sa kanyang isip, unti-unti nabuo ang galit at selos na magtutulak sa kanya sa isang desisyong hindi na niya kailanman mababawi. At matapos ang lahat ng nangyari, nung gabi ng July 2, 1995, nagsimula ang panibagong kabanata. Hindi na naiwasan ni Sharma ang kinahinatnan ng kanyang ginawa, kaya't ang natitirang pagpipilian na lamang niya ay ang tumakas. Matapos ang madugong insidente, nabalot ng takot at pagkataranta si Sushil Sharma. Alam niyang hindi magtatagal, mabubunyag din ang kanyang ginawa. Habang naiwan sa restaurant si Keshav Kumar, na siyang unang nahuli, nakalabas naman si Sharma at agad na tumakas. Mula New Delhi, unang nagtungo siya sa Bangalore, kung saan siya nagpalit ng tirahan upang hindi agad matunton. Mula roon, lumipat pa siya sa Mumbai at sinubukang makipag-ugnayan sa ilang kakilala sa politika. Sa huli, nagtago rin siya sa Calcutta habang hinahanap ng kapulisan sa buong bansa. Ilang araw, iba't ibang lungsod at walang tigil na hinahabol ng pulisya. Hanggang noon July 10, 1995, matapos ang halos isang linggong pagtatago, wala nang ibang matakbuhan si Sushil Sharma. At doon sa Bangalore, tuluyan na siyang sumuko sa otoridad. Matapos ang kanyang pagsuko, sinimulan ang isa sa pinaka-kontrobersyal na paglilitis sa kasaysayan ng New Delhi. Ang kaso laban kay Sushil Sharma ay naging sentro ng atensyon ng publiko at media. Lahat ay naghihintay. Makakawala ba siya dahil sa impluensya sa politika o makakamit ni Naina Sahni ang hustisya? Sa paglilitis, mariing itinanggi ni Sharma na planado ang krimen. Anya, ito'y nangyari lamang sa bugso ng emosyon. Isang desisyong pinagsisisihan niya ng buong buhay niya. Ngunit ayon sa korte, maliwanag ang ebidensya. At noong 1996, hinatulan si Sharma ng death penalty sa ilalim ng rarest of rare case law. Pagkalipas ng halos 23 taon sa loob ng kulungan, noong December 2018, pinayagan ng Delhi High Court ang maagang pagpapalaya kay Sushil Sharma. Matapos ang mahabang panahon sa likod ng rehas, lumabas siyang isang malayang tao. Sa kanyang mga panayam, sinabi ni Sharma na nais niyang gugulin ang natitirang buhay sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang at sa pagbibigay ng aral sa mga kabataang magpapakasal bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Binanggit din niya ang paglalakbay sa mga templo, gaya ng Shirdi at Vaishno Devi, bilang paghahanap ng kapatawaran at kapayapaan. Ngunit para sa marami, hindi kailanman mabubura ang alaala ng Tandoor murder case. Sa huli, ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Ito'y kwento ng selos, ambisyon, at mga desisyong hindi na maibabalik. Isang paalala sa atin na ang galit, kapag hindi na kontrol, ay maaaring maging apoy na sisira hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ito ang kwento ng Tandoor murder case. Hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa True Crime Asia.